10 financial mistakes people make in their 20s. Maraming tao ang umaabot ng 30s na puno ng panghihinayang. Hindi dahil mababa ang sahod nila, kundi dahil sa maling financial decisions na ginawa nila noong 20s pa lang sila. Ang 20s ang panahon kung kailan nagsisimula tayong kumita ng sariling pera. Pero ito rin ang panahon kung kailan maraming nagkakamali dahil iniisip natin na may oras pa para ayusin ang lahat. Pero ang totoo, ang habits na binubuo mo ngayon ang magiging foundation ng financial life mo sa future. Una, spending more than you earn. Unang pagkakamali, ang paggastos ng higit sa kinikita. Dahil may bagong trabaho o unang malaking sahod, maraming tao ang agad nag-a-upgrade ng lifestyle. Mas mahal na pagkain, bagong gadgets, shopping, at kung ano-ano pa. Ang problema? Kapag lumaki ang gastos kasabay ng income, kahit gaano kalaki ang sahod mo, parang kulang pa rin, kaya tandaan mo ito. Hindi ang laki ng kita ang nagpapayaman sa tao, kundi kung magkano ang natitira pagkatapos gumastos. Pangalawa, not tracking where your money goes. Maraming tao ang nagsasabi, hindi ko alam kung saan napunta ang pera ko. At kadalasan, doon nagsisimula ang problema. Maliit na gastos tulad ng pagkain sa labas, subscriptions, online shopping, at random purchases ay parang maliliit na butas sa bulsa. Kapag hindi mo alam kung saan napupunta ang pera mo, hindi mo rin makokontrol kung saan ito pupunta. Kaya tandaan mo ito. Ang unang step para ayusin ang pera ay malaman kung saan ito nawawala. Pangatlo, ignoring emergency fund. Sa 20s, iniisip ng marami na malakas pa sila at malayo pa ang problema. Pero isang aksidente, bigla ang pagkawala ng trabaho o emergency sa pamilya lang ang kailangan para maubos ang ipon mo. Kapag wala kang emergency fund, mapipilitan kang mangutang kahit hindi mo naman gusto. Kaya tandaan mo ito. Hindi lang para sa future ang ipon, proteksyon din ito sa mga hindi inaasahang pangyayari. Pang-apat, using credit cards or loans for wants. Hindi masama ang credit cards o loans. Ang problema ay kapag ginagamit natin ito para bumili ng bagay na hindi naman natin kayang bayaran. Yung bagong phone, branded clothes, o luho na binabayaran mo buwan-buwan, maaaring maging dahilan para mabigatan ka sa future. Kaya tandaan mo ito, huwag gamitin ang future income mo para bayaran ang present wants mo. Panglima, waiting too long to start investing. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming nasa 20s ay iniisip nila na kailangan muna nilang yumaman bago magsimulang mag-invest. Pero ang pinakamalaking advantage mo sa edad na ito ay panahon. Kahit maliit na halaga, kapag sinimulan ng maaga, mas may pagkakataong lumago dahil sa compound growth. Kaya tandaan mo ito, hindi kailangang malaki agad ang pera, ang mahalaga ay nagsimula ka. Pang-anim, trying to impress other people. Maraming financial problems ang nagsisimula sa isang bagay, ang gustong patunayan sa ibang tao na okay ang buhay mo. Mahal na sapatos, bagong gadget, travel, kahit hindi afford, minsan hindi dahil kailangan natin, kundi dahil gusto natin ng validation. Kaya tandaan mo ito. Mas magandang magmukhang simple ngayon kaysa maghirap bukas para lang magmukhang mayaman. 7. Not learning about money. Maraming tao ang natutong kumita ng pera pero hindi natutong humawak nito. Hindi itinuro sa school kung paano mag-budget, mag-invest, o gumawa ng magandang financial decisions. Kaya kailangan mong ikaw mismo ang matuto. Kaya tandaan mo ito. Financial education is a skill na maaaring magbago ng buong buhay mo. 8. Depending only on one source of income. Noong unang panahon, sapat na minsan ang isang trabaho para magkaroon ng stable na buhay. Pero ngayon, iba na ang panahon. Kapag isang income source lang ang meron ka, isang problema lang maaaring makaapekto sa buong financial life mo. Kaya tandaan mo ito. Matutong gumawa ng additional income streams habang bata pa. 9. Comparing your financial journey to others. Isa sa pinakadelikadong habit sa pera ay ang pagkukumpara. May mga kaibigan kang may bagong kotse, bahay o negosyo, pero hindi mo alam kung gaano karaming utang o tulong ang nasa likod nito. Iba-iba ang timeline ng bawat tao. Kaya tandaan mo ito, ang goal mo ay hindi tapatan ng iba, kundi maging mas maayos kaysa sa dating ikaw. Sample. Thinking they have plenty of time. Siguro ito ang pinakamalaking pagkakamali ng marami sa kanilang 20s, ang pag-iisip na marami pang oras. Iniisip nila na saka na mag-iipon, saka na mag-invest, saka na aayusin ang finances. Pero ang years na lumipas
ay hindi na mababalik. Kaya tandaan mo ito. Ang best time para simulan ay noon. Ang second best time ay ngayon. Ang pagiging financially successful ay hindi nagsisimula sa malaking sahod. Nagsisimula ito sa tamang habits, tamang decisions, at disiplina araw-araw. Kung nasa 20s ka ngayon, tandaan mo, ang ginagawa mo sa pera ngayon ang magdidikta kung gaano kakalaya sa future. Simulan mong ayusin ang relationship mo sa pera habang bata ka pa dahil ang maliit na pagbabago ngayon ay maaaring maging malaking resulta balang araw. Kung gusto mong baguhin ang paraan ng paghawak mo sa pera, matutunan ang habits ng successful people at malaman ang mas maraming paraan para kumita online. Mag-subscribe at i-on ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod nating videos tungkol sa pera, success at financial growth.